Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, ang Pagtawag, a convert story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating kapatid kung papaano po sila natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At binabati lang po natin lahat ng mga kababayan natin na nakasubaybay din sa programang ito. Welcome po kayo sa programang ito ng INC Radio. At hindi na po natin patatagalin pa. Atin na pong pakinggan at panoorin ang istorya po ng i-feature po natin sa araw na ito. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Shoni Mendoza Giray ay matagumpay na real estate broker o agent. Natutunan din niya ang pangungontrata o pagiging kontraktor na karagdagan sa kanyang pinagkakakitaan. Ang kanyang pagtatagumpay may malaking kinalaman sa pagsisikap niyang unahin ang mga bagay na ukol sa ating Panginoong Diyos. Papaano niya yon nasumpungan? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ay tiyak na pagpapalain niya. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Shoni Mendoza Giray mula po sa lokal ng Aguila, distrito ng Bulacan. Magandang araw po, kapatid na Shoni. Magandang araw din po, kapatid. Kumusta po kayo? Okay lang po. Kayo ba talagang taga rito sa Bulacan? Dito na ba kayo lumaki? Hindi po. Saan po kayo ipinanganak? Ipinanganak po ako sa Northern Samar at halos doon na rin ako lumaki. Doon na rin po kayo masasabing nakapag-aral din? Yes po. Nabanggit na kayo ay isa sa mga matatagumpay na real estate agent, no? Ahente ng lupa, gayon din contractor, at the same time may ilang kayong mga negosyo. Kayo ba talaga ahente ng lupa mula't mula pa? Hindi po. Nagsimula lang po ito nung taong 2014. Doon po nag-umpisa ang aking pagkaka-real estate broker or agent. Yes. Kayo ba nakapagtapos ng pag-aaral? Kung nakapagtapos man po, ano po ang tinapos po ninyo? Hindi po ako nakapagtapos. Halos high school graduate lang po ako. Pero ano po yung naging hanap buhay ninyo bago kayo naging real estate broker o agent? Dati po ang hanap buhay ko mayroon ako isang furniture shop. Yun po ang umpisa ng hanap buhay ko. Paano po kayo napunta dito sa Bulacan? At the same time, paano po kayo nagsimula bilang ahente ng lupa? Ganito po, kasi sa Samar, madalas ang bagyo doon Kumbaga, naisip ko, mga ibang bayan ako, mga ibang lugar, kaya napunta ko ng Malabon. So, siyempre, pagluwas ko, mayroon kahit pa paano, mayroon akong puhunan, pa ako ng restaurant. Then, nung may restaurant po ako, madalas po, nagiging meeting place ng mga broker agent. So, doon ako umpisa, nakikinig ako sa mga transaksyon nila hanggat sa na-encourage po ako na. Mula po sa pakikinig ninyo, doon sa isinasagawang pagpupulong o pagmi-meeting ng mga broker, ng mga ahente, nagkaroon kayo ng idea? Yes. At sinimulan din po ninyo Opo. yung pag-ahente ng lupa? Oho. Saan po kayo unang nakapag-benta or nakapagsimula sa linya na yan ng hanap buhay o trabaho? Dito po sa Bulacan. Dito ako nakapagbenta sa pamagitan din ng ahente ng mga lupa. So, yun po, doon ako nakapag-umpisa. At simula po naging tuloy-tuloy na po na ito na yung naging primary business po ninyo? Yes po. Meron pa rin po ba kayong restaurant? Wala na po. Talaga nag-focus na po Oo. kayo?
Pero meron pa kayong ibang mga negosyo, business. Nabanggit din doon sa video na inihanda natin na nasa linya rin kayo ng contracting o pangungontrata. Yes po. So, kumbaga, napag-aralan din po Napag-aralan ninyo. ko na rin. Kahanga po, kapatid na Shoni, hindi man kayo nakapagtapos ng kolehiyo, pero sapat yung masasabi nating abilidad ninyo para mapag-aralan yung ibang mga linya ng hanap buhay at doon kayo nakapagtagumpay. Opo. Maiba po tayo ng usapan. Puntahan po natin yung conversion story ninyo. Bago kayo natawag o naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po yung mga pinanggalingan po ninyong relihiyon? Una po ang una kong kinagisna na religion is Catholic dahil Katoliko yung mga magulang ko. Then nung medyo nakapag-isip-isip na ako, nung gaaral ako hanggang sa umanib din ako ng born again Christian, Pentecostal, at ang huli, yung Jehovah's Witnesses. Bakit po mula sa pagiging Katoliko ay palipat-lipat kayo ng relihiyon? Oo, sapagkat may nabasa po ako sa Biblia na mayroon isang kaharian at andun ang kaligtasan. Iyon po ang dahilan kung bakit nagpalipat-lipat ako ng mga relihiyon. Hinahanap ko talaga yung tunay na kaligtasan. Papaano naman po kayo nakapagsimula na matawag sa Iglesia ni Cristo? Papaano ninyo nakilala ang Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang relihiyon na pinanggalingan po o inaniban ninyo? Doon sa lugar namin, may isang compound lang kami. Ngayon nagkaroon ng pag-aaral or pamamahayag ang Iglesia ni Cristo. Siyempre, napakinggan ko. Naging interesado ako doon sa mga sinasabi ng ministro ng Iglesia ni Cristo dahil base sa banal na kasulatan, talagang yun ang sinasabi nila. Kaya yun ang dahilan kung bakit naging interesado ako patuloy sa pananaliksik. Na makinig yes, sa mga aral po ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lumilitaw po, mula po sa pagiging Katoliko, naging born again kayo, nabanggit ninyo, pinakahuli ay naging Jehovah's Witness kayo. Opo. Kahit naroon kayo sa mga relihiyon na yun o pangkati ng pananampalataya, meron pa kayong hinahanap talaga. Mayroon pa po. Hindi ako satisfied doon sa mga pinagdaanan kong relihiyon. May kulang po. Hindi ko doon masumpungan. Ano ang nakatawag po ng pansin sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang nakatawag sa akin doon sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung binabanggit doon na naroon talaga ang kaligtasan. Sapagkat ayon sa Biblia, ang kaharian ay yun ang tinubos at ang tinubos, yun ang Iglesia ni Cristo. Totoo po yan. Sapagkat batay po sa Biblia, ang kaharian po na pinapahanap sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang una nating dapat gawin at isusunod niya yung mga pangangailangan natin batay po sa Mateo 6:33. Ang kaharian po na may katubusan, binanggit naman po yan sa Kolosas 1:13 hanggang 14. Naroon po ang katubusan. At ang pinatutunayan po na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, tama po kayo. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Batay naman po sa Gawa 20:28, sa salin po ni Ginoong Lamsa. Mula po sa mga narinig ninyong katotohanan na yon, nakapagpasya na po ba kayo na kayo ay aanib na sa Iglesia ni Cristo? Opo, nagpasya talaga ako na aanib na talaga ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naging madali po ba yung pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo? Medyo may mga ano pa rin, kaya lang sa tulong at awa ng Diyos, naging madali na rin para sa akin. Ano po yung mga pinagdaanan ninyo nung kasalukuyan na kayo ay nasa proseso po ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Marami pong mga kahadlangan, mga pagsubok. Ang isa po kasi sa mga naging hadlang ay ang aking mga magulang, mga kapatid, sapagkat sila po ay sarado pong mga Katoliko.
Ano po yung ilan sa hadlang? Ang tawag po doon pag-uusig kapag hindi sila sang-ayon Oo. sa pasyon ninyo na kayo magpatuloy sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ano po yung ilan sa naranasan ninyo? Naranasan ko po yung tiniis po kami talaga ng aking mga magulang, mga kapatid. Siyempre doon po sa amin sa Samar, mahirap ang buhay doon. Na halos hindi po kami mapagbigyan. Pero tiniis ko po yun. Talagang inilapit ko sa Ama. Hanggang sa lahat ng mga pagsubok sa buhay ay nalampasan ko. Bakit pinili nyo pa rin na magpatuloy na umanib sa Iglesia ni Cristo? Sapagkat sumasampalataya ako na walang imposible sa Ama. Dahil dito sa Iglesia ni Cristo, narito po ang katotohanan at may Diyos na buhay na tagapagligtas. Lahat ay walang imposible pagkakaloob talaga niya. Papaano po dumating yung panahon na kayo ay, kumbaga tinanggap din ng inyong pamilya, ng inyong mga magulang? Nung time na nabautismuhan na po ako, ang una ko pong ipinagpanata, ang sabi ko, Ama, sana matawag ang aking buong sambahayan, lalo ng aking mga magulang, na sana ay maunawaan nila yung katotohanan at ang kaharian na aking hinahanap ng matagal ng panahon. Na nasumpungan o natagpuan po ninyo? Natagpuan po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang mga magulang po ba ninyo ay natawag rin sa loob ng Iglesia ni Cristo? Opo, natawag po ang aking mga magulang hanggang sa mamatay silang masisigla na kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa mga kapatid po ninyo, ilan naman po ang naging kaanib din sa Iglesia ni Cristo? 7 po ang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo sa aking mga kapatid at sila po ay nagiging na masisiglang may mga tungkulin po. Ilan po kayong magkakapatid? 11. Gaano po ninyo ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos na kahit ang hirap nung pinagdaanan ninyo, lalo pag-uusig, na naranasan ninyo, naawa po siya. Hindi lang kayo, mga kapatid po ninyo, lalong-lalo na yung una ninyong hiniling, ipinanalangin o ipinagpanata sa Panginoong Diyos na matawag sa Iglesia ni Cristo, ang inyong mga magulang, naging kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. Gaano po ninyo yun ipinagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Hindi po mabilang yung pagpapasalamat ko sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pinaawaan po kami, nagkapalad kami makapasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Sonia. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang po natin ng konti. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang Pagtawag, Convert Story. Ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Shoni Mendoza Giray mula po sa lokal ng Aguila, distrito ng Bulacan. Si kapatid na Shoni po ay isang matagumpay na real estate broker o agent. Gayon din po ay may ilang negosyo, kasama na rin po yung pangongontrata o pagiging contractor. Galing po sa iba't ibang relihiyon sapagkat hinahanap po ni kapatid na Shoni yung nabasa niya sa Biblia na may kaharian ang ating Panginoon, na ang kaharian na tinutukoy niya, hindi lang po katotohanan na naroroon din po ang katubusan at ang maliwanag po na ipinakikilala ng Biblia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Cristo na Kanya pong inaniban. Balikan po natin ang pakikipanayam kay kapatid na Shoni. Magandang araw po sa inyo muli, kapatid na Shoni. Magandang araw din po, kapatid. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Mula po kasi nung matawag ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa tuwing po ako may pinaplano na mga hanap buhay, ay pinagpapanatak po yun. At
Patuloy naman po ang awa sa akin ng Panginoong Diyos. Pinagtatagumpay po kayo ng ating Panginoong Diyos doon sa mga isinangguni nyo sa Kanya o inilapit nyo sa Kanya na hanap buhay na pinasok ninyo. Katumbas kasi nung binanggit po ng kapatid na Shoni na ipinagpapanata o pagpapanata para po sa mga kababayan natin na hindi pakaanib sa Iglesia ni Cristo, mataimtim niya pong ipinapanalangin. Inilalapit sa ating Panginoong Diyos yung Kanyang pangangailangan. Batay po doon sa nabanggit ninyo na hinanap ninyo yung kaharian. No? Ang utos ho kasi doon ng ating Panginoong Jesucristo, hanapin muna ang kaharian at ang katotohanan at yung mga pangangailangan natin, pawang idaragdag. Doon sa Mateo 6:33. Yun po ba natupad sa inyo? Natupad po. Higit sa inaasahan ko ang ibinibigay sa akin ng Diyos. Baka naman po madali na dumating na lang sa inyo yung mga inaasahan ninyo, hinihingi nyo sa Panginoong Diyos. Madali ho ba yun? Hindi ho ba kayo nahirapan? Hindi po ba ninyo pinaghirapan? Pinaghirapan din, kaya lang hindi ko masyadong nararamdaman yung hirap. At hindi po yung hiniling ko, ayun lang. Higit pa sa hinihiling ko ang dumarating na mga pagpapala. Dahil siguro sa tulong ng Diyos, kaya hindi ko masyado iniinda yung mga hirap na yan. Sa anong pagkakataon po ninyo tinatanggap yung binabanggit ninyong lakas? Yung lakas ng loob na yun ang kailangan ninyo para sa mga pagsamba po, kaya hindi po kami nagpapabaya sa mga panahon ng mga pagsamba kasi doon ko dinudulog, inilalapit sa Diyos ang lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi ho ba abala yun? Sa dami rin ng ginagawa ninyo? Para sa amin, hindi abala. Ang trabaho nandyan lang yun. Basta yun. Di bali na mahuli yun. Basta yung para sa Diyos. Yun talaga ang una namin ginaganap. Gaya ng nabanggit ninyo at ng itinuturo po ng Biblia, unahin po natin sa ating Panginoong Diyos. At isusunod na po ng ating Panginoong Diyos yung pangangailangan natin. At ginawa po ninyo yun. Inuna ninyo ang kaharian, hinanap ninyo ang kaharian. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Shoni, sa pagbabahagi po ng natatanging istorya kung papaano po kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Shoni, marami po sa kababayan natin ang tiyak naghahanap din ng katotohanan, katulad ninyo noon. Opo. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Ang mensahe ko po sa aking mga kababayan, sa aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kayo po ay magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat naririto po ang tunay na relihiyon at ito po ay ang Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Shoni. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Shoni Mendoza Giray mula po rito sa lokal ng Aguila, distrito ng Bulacan. Si kapatid na Shoni po nanggaling sa iba't ibang relihiyon. Subalit natagpuan niya po ang tunay na relihiyon, yun po ang Iglesia ni Cristo. Ang katunayan po ay ang hinanap niya, nakaharian ng ating Panginoong Diyos, kung saan naroroon ang katubusan, ang katotohanan, ay ang Iglesia ni Cristo na ipinakikilala ng Biblia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo at pinatutunayan din po ng Biblia na magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Naging mahirap man po ang pagdadala ng buhay sapagkat marami ring pagsubok na pinagdaanan si kapatid na Shoni. Nakita po natin na hindi siya pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Natupad po sa kanya yung nakasulat sa Biblia na kapag inunang hanapin ang kaharian, yun po ang tunay na iglesia kung saan may isasagawa ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ipagkakaloob po ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At yun po ang natupad, yun po ang nangyari sa buhay po ng kapatid
na Shoni. Bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati at pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin na bumuo sa programang ito. Pinasasalamatan po natin ang nangangasiwa po sa SEBSI, si kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa po na naihahayag po, na ibabahagi po ng ating mga kapatid kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sana po, ang istorya po na ibinahagi namin sa inyo ngayong araw ay nakapagbigay po ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Hanggang dyan po, lagi niyo po kaming samahan dito po sa INC Radio, ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po, na mapapanood din po sa INC TV. Maraming salamat po.